Nilipot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin niyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling sa mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hitel o sa alinbang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tuba ng sambahayan ng Israel. Tumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. Sinabi ni Jesus, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating pagdilipon dito ngayon, sa pagsasagawa po natin itong banal na misa, ay nakikita at inilarawan sa ating banal na Ebanghelyo kung papaano ang ating Panginoong sa Jesus na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin para sa mabuting balita. Siya ay nilibot niya ang lahat ng bayan. Sabi sa ating banal na Ebanghelyo, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ano yung kanyang ipinangaral? Ipinangaral niya ang tungkol sa mabuting balita. At sa kanyang paglilibot, sa kanyang pangaral patungkol sa mabuting balita, nakikita niya na napakaraming tao pala ang nangangailangan. Maraming tao, maraming aanihin, ngunit kakaunti lamang yung mga manggagawa. Dito nagsisimula ngayon yung tinatawag na pagmimisyon sa kanyang mga alagad. Kaya ang ginagawa ng Diyos ay tinipon niya yung kanyang 12 alagad at pinangaralan. Kaya sana sa bawat isa sa atin din ay ito'y magiging refleksyon sa bawat isa sa atin dahil may nagkaiba't ibang tawag, may nagkaiba't ibang paglilingkod. Tinatawag tayo, ang kalala kasi natin ay hindi ayos lamang. Yung parang baliwala lamang sa atin, pero napaka malaking bagay. Dahil tayo tinawag sa lahat, sa iba't ibang mga pamamaraan. Yung iba ay tinatawag para
magiging tagapaglinis ng simbahan. Di ba? Akala natin ay wala lamang, pero napakalaking tulong. Tayo tinatawag na magiging tagapangalaga ng ating pamilya. Di ba? Akala natin ay simpleng obligasyon, pero ito'y napakalaking bagay. Kaya bilang paalaala sa bawat isa sa atin, since tayo tinatawag sa nagkaiba't ibang pamamaraan ng Diyos, naway tayo ay magiging agresibo din tayo sa ating paglilingkod, sa pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon. Kaya lang minsan ay magiging tulad tayo ni Sarah. Ano ba yung binabanggit sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis? Nung makita ni Abraham yung tatlong mga bisita, nung tumuloy sa kanilang tahanan, ay yung pinag-usapan nila, sabi ng isa, pagbalik mo sa susunod na taon, ay kayo'y magkaroon na ng anak. Ano yung nagiging response ng marinig ni Sarah? Siya'y tumatawa. Bakit? Dahil sino ba namang maniwala dahil si Abraham ay 100 taon na. Si Sarah ay bao. Di ba? Kaya sinabihan siya ng isa sa kanyang mga panahon na huwag kang tumawa, Sarah. Di ba? Dahil sa mensahe ng Diyos ay ito'y nagkatotoo. Ganun din minsan sa buhay natin. Minsan hindi tayo makapaniwala na yung mga bagay na ginagawa natin ay napakalaking tulong pala. Pero ngayon tayo din ay tinatawag ng Diyos. Patuloy tayong tinatawag ng Diyos na kung saan tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. May mga hirap na dinadanas natin, daranasin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sinasabi nga sa ating pangalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ano sinasabi doon? Ang pagtitiis ay nagbubunga ng tiyaga. Tapos ang pagkatiyaga ay nagbubunga ng pag-asa. May mga circumstances na kung saan ay sinusubok yung ating pananampalataya sa Diyos. Pero sa ating pagtitiis ay magkakaroon tayo ng tiyaga, magkakaroon tayo ng pag-asa. Ano yung bakit kinakailangan ito? Dahil dito masusukat yung ating pananampalataya sa Diyos. Dahil mayroong pangako ang Diyos. Sabi sa ating banal na Ebanghelyo, sa last part ng ating banal na Ebanghelyo, na humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Malapit ng maghari ang Diyos. Kaya sana sa buhay natin, ito yung pagsumikapan natin. Kung tayo'y binigyan ng misyon na magiging magulang, dapat gampanan natin yung pagiging isang magulang. Huwag natin yung pabayaan natin yung ating mga mahal sa buhay na nangangalat lamang. Dahil may mga magulang minsan na nagiging pabaya sa kanilang mga anak ng anak lamang, at hanggat sa hindi lamang mabilhan ng magandang damit. Di ba yung mga bata ay may karapatan sila mabigyan ng magandang buhay, mapaaral, mabigyan ng kanilang mga mapakain mo sila. Yun may mga karapatan ng bata. Hindi yung tayo mga magulang, binigyan tayo ng misyon ng Diyos para magiging magulang, ay kahit sa simpleng pagiging tumayo bilang tunay at isang mabuting magulang ay napabayaan pa natin. Kahit sa ating pagsisimba, minsan napabayaan pa natin. Kahit sa paglilinis pa natin ng ating simbahan, tayo'y nagtuturuan. Kaya sana tayo ay magiging, sige lang ma'am, kung wala tayong magagawa. Sino ba gamang tularan? Diba tayo man lamang din? Kaya ito yung isang paalaala sa bawat isa sa atin, na ang tungkulin natin sa ating Panginoon ay yung maglingkod. Ito yung misyon ng Diyos. Misyon natin na ipinasa ng Diyos sa bawat isa sa atin.
ang maglingkod. Sabi niya dito, pagalingin niyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga titungin at palayasin ang mga demonyo. Yaman tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Di ba? Dahil binigyan tayo ng Diyos ng buhay para ipagpatuloy natin ang buhay na ito. Libre, walang kung anuman. Kaya dapat bukas din tayo sa ating mga kalooban na maglingkod sa ating kapwa. May padama natin yung pag-ibig ng Diyos. May padama natin yung pag-asa doon sa mga nawawalan na ng pag-asa. Kaya sana mga kapatid, sa umagang ito sa ating pagtitipon, ang mensahe nawa ng ating banal na Ebanghelyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Mateo, ito naway tumimo sa ating mga puso't isipan, na tayo'y tinawag ng Diyos upang patuloy na maglingkod sa Kanyang pangalan. Ipadama natin yung pag-asa. Ipadama natin yung pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya sana sa bawat isa na narito ngayon, magiging instrumento nawa tayo sa kagandahang loob ng Diyos at naway ang mensahe ng Diyos ay patuloy na dumadaloy at maghaharit sa bawat isa sa atin. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na ang maghaharit ang Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ating sumbitin ng sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at lahat ng nakikita at hindi nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inialangin inilikha kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanak siya ni Maria Virgen at naging tao. Itinapos sa krus sa labanan sa ating mga panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay at inibig, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati upang kumain mabuhay ang mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, ang nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig kami sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala kami sa isang binyag sa kapagpatawa ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay ay walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming pagkakas. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente dito sa barangay ng Yuo. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan.
at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-ibigan, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang makalangit ang lahat ng opisto, pari, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Most Reverend Joel O. Perlares, ang aming obispong Maximo, si Right Reverend Arnold M. Damayan, ang aming obispo diocesano, at si Reverend Father Randy C. Matos na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag naman nila ng buong katapatan ng iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Isinasama rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat na namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan, at ang aming punong bayan kasama ang buong sangguniang bayan. Magpasya na sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Second Sunday Mass sponsor na sina Canuto Rianzares, Joey Ricaña, Michael Medina, Jopilo Perlas, Perlito Perlas, Agripino Labosta, Romel Celda, Joey Sarmiento, Virgilio Rianzares, Norvin Magcarang, Albert Opis, Jotimo Prias, Felix Morales, Ruel Saludes, Richard Magsano, Dionisio Candelaria, Wilma Mani, Edwin Pastrana, and Rubita Frias at ang buo nilang pamilya. Ganon din sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Marisa Ludes, Alaysa Sarmiento, Cristina Perlas, Jake Ricaña, Mary Grace Manic, Lance Jacob Tiegalan, Adela Manalo, Edna Perlas, Jonah Riazares, and Juarez Villa Vicencio. At sa kongregasyon ito, dinggin at ang pinuwala ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandahang loob, may bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sa Maylin Villavicencio, Rudy Saludes, Father Edwin Lonto, Dolores Ricaña, Ana Marifaa, at Emily de los Santos. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ng iyong mga lingkod na sumakabilang buhay, lalong-lalo na kay Olivia Riano, na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Sinasamo namin ikaw at mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong mga banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami, kasama nila'y makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na laging nabubuhay, upang makitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa tigis ng kapayapaan. Ginawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sa inyo, Pagbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Bigay sa Panginoon ang karangalan na harapan sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiyo po ang lahat.
itaas po natin ang ating mga alay at tayo po'y manalangin. Mawaway Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami na iyong mga pagkukulang mo lingkod. Ay nag-aalay sa iyo nitong sagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa tinapay, walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo. Upang sa amin ay maging tinapay ng buhay, ipagkaloob mo na kami na natanggap ito ay magbuklod sa bigkis ng pag-iibigan. Amen. Tayo po'y nalangin para sa alak. Makapangyarihan ng Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob, Ipanawarin ang aming inumin espiritual. upang kami na tatanggap ito ay pasiglat mapanibago sa pag-iikot sa iyo. Amen.
Sa ating pagpatuloy na magdiriwang nitong banal na misa, ang lahat ng ito ay inialay natin pasasalamat para sa Panginoong Diyos sa lahat ng biyaya ipinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin, lalo na ang biyaya ng buhay. Naway sa buhay na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, ay patuloy na nawa nating mapaglingkuran ang ating kapwa, din po ang ating Panginoon. At sa ating pagtitipon dito ngayon, din nawa ng Panginoong Diyos ang ating mga panalangin at ipagkaloob nawa sa bawat isa sa inyo ang isang masaganang pamumuhay. Ganun din po ang banal na misang ito, inialay din po natin ito para sa ating mga kapatid na ngayon ay pasalamat, lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga karawan, lalo na kina Mares Salotes, Alaysa Sarmiento, Cristina Perlas, Jake Rigania, Mary Grace Mani, Lance Jacob Diegalan, Adila Manalo, Edna Perlas, at yun din po sa ating kapatid na si Jonar Arianzares, na naway patuloy nawa kayong pagkalooban ng isang malakas at marami panawang kaarawan ang ipagkakaloob ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa inyo. Ganon din po ang sponsor sa umagang ito, ang Second Sunday Mass sponsor, na naway ipagkaloob ng Panginoong Diyos ang kanyang pagpapalat biyaya upang patuloy kayong gamitin instrumento ng Panginoon at nang sa ganon ay patuloy natin mapaglingkuran ang Panginoong Diyos. Pero din po sa banal na misa ito, inialay din po natin ito sa ating mga kapatid na may mga karamdaman. Tulungan po natin sila na ipanalangin para magkaroon sila ng kalakasan, lalo na sa kanilang pangatawan. Pero din po ang matibay na pananampalataya. Pagalingin nawa sila ng ating Panginoong Diyos. Pero din po, sama din po natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na sa makabilang buhay na. Lalo na ang kaluluwa ni Olivia Ariano, ipagkaloob nawa ng Panginoong Diyos sa kanyang katahimikan para sa kanyang kaluluwa. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikabubuhay at ikalululahanin ng kanyang pangalan sa ating ikabubuhay at mabuhay niyang Iglesia. Ang Panginoon ay sumayin. At sinayin, Itaas ang inyong mga puso. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. nararapat niya sa ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat aming tungkulit magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kalwalhatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabing, banal na Panginoon, Diyos sa mga pamilya at lakas, ang langit at lupa'y puspos ng kalwalhatian. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng kalwalhatian ay sa iyo, Diyos, sa mga pangilihan habang makalang. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na si Jesucristo, na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at ganap na hain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang paggunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Magsiluhod po ang lahat. Sapagkat ang gabing siya ipinagkakalos, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang pinaras at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na ipinagkaloob ko sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanin. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanilang sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat,
Sapagat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa pagpatawad ng inyong mga kasalanan, kailanman ang inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat para sa aklamasyon. Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Kaya nga, Panginoon, amang makalangit, ginaganap namin ang iyong maabang lingkod at palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagunitas, kanyang pinagpalang pagpakasakit ng halagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay ng muli, at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong dinapay ng buhay at itong galis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, ay inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tagapin sa makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Putihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Ang lahat nawa na natanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala, at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng amang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin ito aming tungkulit paglilingkod Magsiluhod po ang lahat. sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. At tulad ng itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na sa Jesucristo tayo naglas. Sabay-sabay po natin awitin ang Amen. Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo. Sumapit nawang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa
Panginoon, sinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasalang iligtas sa ligal. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon, na nabubuhay, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, kargali sa kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, kargali sa kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, kargali sa kasalanan sa libutan. Ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan. Sabay-sabay po tayong lahat. Dumudulog kami sa iyong mapagmaway, Panginoon, na hindi nagtitiwala sa sarili naming pagkamatuwid, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mga humo sa ilalim ng iyong hapag, subalit likas sa iyo ang pagkamaway. Ipagkaloob mo sa amin kung gayong puting, Panginoon, na aming kagabi ng katawan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalakas at naging bago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya siya sa amin, Magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsisiyo po ang lahat at ating ihandang ang sarili para sa banal na komunidad.
Cristo